Ma'am, bakit sarado ang tindahan? Nag-aayos ka pa ba ng mga sasakyan? O hindi? Hindi na. Ikakasal na ako ngayon. Kumusta? Binibining Maria? Binibining Maria. Ngayon ay araw ng kasal ko. Kung mangahas kang pigilan ako, gagawin ko. Binibining Maria. Huwag po. Binibining Maria. Nasa sapa ng Wilo ka nagtatago sa loob ng 3 taon. Tinulungan mo ang dukhang si Jose na maging branch director. At ngayon, gusto mo siyang bigyan ng ₱1 kontrata mula sa grupo. Sobra na ang ginawa mo para sa kanya. Kaya, hindi ba oras na para bumalik sa lungsod ng Kapitolyo? Wala akong balak. Sa loob ng 3 taon, itinago ko ang aking pagkatao. Nagpanggap bilang mekaniko. Pero si Jose ay nanatili sa tabi ko. Kaya pumasa siya sa pagsusulit ng aking tatay. Kung sa kasal ihahayag ko ang aking pagkatao sa kanya, matutuwa siya ng sobra. Oh, sige na. Wala na akong oras. Umalis ka. Binibining Maria. Lahat umalis sa daan. Binibining Maria. Pasensya, pasensya. Okay ka lang? Ano? Tulungan mo ako. Nasaan siya? Tumakbo siya papunta rito, di ba? Puntahan mo roon. Salamat. Walang nanonood ng mga pirated DVD ngayon. Dapat humanap ka ng disenteng trabaho. Masyadong mapanganib. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako. Okay lang. Lahat tayo nagsusumikap lang. Walang dapat ikahiya. Talagang hindi ako. Ngayon, paki-welcome ang nobya at nobyo. Hindi ba ito ang kasal ko? Nandito ako. Saan galing ang nobyang ito? Pakiusap, salubungin ang ating magandang nobya. Teka. Ana, bakit? Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan sa sapa ng Wilo. Hindi mo ba naiintindihan? Si Ana ang bride ngayon. Jose, hindi mo ba sinabi na ikaw ay magpapakasal lang sa akin? Ang anak ko ay malapit ng pamunuan ang grupo ng dakilang tuktok kontratang $1 bilyon. Pagkatapos, siya ay magiging isang malaking tao. Bakit siya magpapakasal sa isang dukhang babae, tulad mo? Tanging isang babaeng tulad ni Ana, na maganda at galing sa isang mabuting pamilya, ang karapat-dapat maging manugang ng pamilya Jose. Eksakto. Maria, maaaring magkaibigan tayo. Ngunit ang taong mahal ni Jose ay ako? Jose, kumakain ka ng pagkain ko at sinusuot ang damit ko. Binayaran ko pa at inayos ang lugar ng kasalan na ito. Anong karapatan mo na magpakasal sa ibang babae dito? Kaya siya ay isang gold digger. Ang babaeng ito ay may napakabait na puso, ngunit masamang panlasa sa mga lalaki. Gago ka! Ipagsisisi mo ang araw na ito. Gagawin kitang manabik na mamatay ka. Maria, anong ginagawa mo? Maria, ano bang problema mo? Ang sama ng ugali mo at nagmamalaki, kaya naman hindi ka pinakasalan ni Jose. Ako? Mayabang? Binigyan ko ng puhunan ang anak mo noon. Tinulungan ko siyang umakyat sa posisyon hanggang maging direktor. Bakit hindi mo ako sinabing mayabang noon? At yung kontrata na bilyonaryo daw? Kung hindi dahil sa akin, sa tingin mo makukuha niya yon? Nasaan ako ngayon dahil kay Ana, na hindi ako iniwan. Tinulungan akong mag-ayos ng lahat. Anong kinalaman mo dyan? Sino ka para mangialam? Tama, ang tatay ko ay driver ng pamilya Ricardo. Sa teknikal,
Ako ay halos isang Ricardo. Mas mababa ba ako sa mekaniko? Dahil ako ang anak ng bilyonaryo ng lungsod ng Kapitolyo. Alam ng lahat dito na ang tunay na anak ng bilyonaryo ay nag-aaral sa ibang bansa ngayon. Paano siya mapupunta sa munting sapa ng Willow? Maria, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Kapag nakuha ko ang kontrata mamaya, baka bigyan kita ng ilang daang libo. Hindi ko gusto ang limos mo. Baliw na babae ito. Boss, nasaan ka na ngayon? Ligtas ka ba? Ayos lang ako Ang ebidensya na si Carlo ang nag-leak. ng mga sikreto ng kumpanya. Nahanap ko na. Ang ginawa niya sa akin noon, hindi ko nakakalimutan kahit isa. Sa pagkakataong ito, ibabagsak ko siya. Naiintindihan ko. Pero boss, ang kinakailangan ng pamilya de la Cruz sa Mana ay mag-asawa muna bago magtayo ng negosyo. Kahit bumalik ka, malamang, matatambakan ka lang ulit. Ang tulad mo ay hindi makakapag-asawa sa buong buhay mo. Sino nagsabing hindi ako makapag-asawa? May asawa ka ba? May kasintahan ka ba? Siya, Pakasalan mo ako. Maria, kahit iniwan kita, hindi mo naman kailangan pakasalan ng kung sino lang. Akala ko importante. Kontrabandista lang pala. Bagay na bagay sa mekanikong tulad mo. Hayaan ninyong ipakilala ko siya sa lahat. Siya, Ang lalaking ikakasal ngayon, siya ang lalaking ikakasal ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ako ang nag-ayos ng kasal na ito. inabot ako ng buong 300,000 piso. Gusto mong dito ang kasal? Sige. Ibibigay mo sa akin ng 300,000. Tigilan mo na ang pagyayabang. Mekaniko ka lang, saan ka kukuha ng 300,000? See, kaya tawagin natin ang manager at tingnan kung nagsisinungaling ako. Kung lumabas na nagsisinungaling ka, mapapahiya ka. ilang kotse ba ang kailangan niyang ayusin para makaipon ng 300,000? At ang napangasawa niya ay isang gago. Kawawang babae. Binibining Maria, narito ang mga detalye ng order na hiniling mo. Ngayon, ano ang masasabi mo? Talaga bang gumastos siya ng 300,000? 30 kahon ng maotay? 8 palapag na cake? 100 mesa? 5,000 bawat mesa. Maria, tumigil ka na sa pagpapanggap. Ito siguro ay lahat ng meron ka, di ba? Hindi ako naniniwala. Talaga bang magpapakasal ka sa kontrabandistang ito? Bakit hindi? Maria, talaga bang itutuloy mo ito? Siguradong hindi mo nababaguhin ang buhay mo. Huwag kang mag-alala dyan. Kahit siya ay isang ordinaryong lalaki, kaya ko siyang gawing pinakamayamang tao sa sapa ng Willow. Ako na ang pinakamayamang tao sa sapa ng Willow. Ito ang kasal ko. Walang mga gago ang pinapayagan. Palabasin sila. Babae, paano mo nagawang sirain ang kasal ng anak ko? Ako, Muntik na kitang makalimutan. Kung hindi lang dahil sa... Katotohanang ikaw ang ina ni Jose. Sa tingin mo ba, patuloy kitang pagtitiisan? Maria, alam mo ba kung sino ang tatay ko? Mag-ingat ka, kapag dumating siya rito, higit pa sa inaasahan mo ang makukuha mo. Kayong dalawa, hintayin ninyo. Kapag nakuha ko na itong kontrata na ₱1,000,000, palalayasin ko kayo sa sapa ng Willow agad. Kapag nangyari iyon, kahit lumuhod kayo at magmakaawa, wala na. Oh, natatakot ako. Kapag dumating ang oras na iyon, ang nasa kanilang mga tuhod ay maaaring hindi tayo.
Palabasin sila. Babae? Ano pang hinihintay mo? Sige. Lalaking ikakasal, pakiusap, ilagay ang singsing sa nobya. Juan? Juan de la Cruz. Maria, Huwag mag-alala. Pagkatapos nating ikasal, sususuportahan kita. Siya nga pala, bukod sa pagiging kontrabandista, may iba ka bang trabaho? Saan ka nakatira? hanggang mahanap ko ang ebidensya ng pagtagas, hindi ko maaaring ihayag ang aking pagkakakilanlan. Hindi. Wala akong matuluyan. Hindi ko akalaing ganito siya kawawa. Huwag mag-alala. Basta hindi ka kumilos na parang yung gago na si Jose. Ipinapangako ko. Ang babaeng ito ay bata pa, pero malakas magsalita. Pero mabait ang puso. Halata sa kanya ang nararamdaman. Kaya naman siya sinasamantala. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Ito ang bahay mo? Oh, ito ang pinakasunod sa uso na estilong Nordic, minimalist. Hindi ba ito isang hindi pa tapos na gusali? Ano bang alam mo? Hindi ito makuha ng iba kahit gusto nila. Magpakasaya ka! Kukuha ako ng kung ano. Ang buhay ng babaeng ito ay napakahirap. Kapag nahanap ko ang ebidensyang nakatago sa loob, maaari kong mabawi ang aking pagkakakilanlan at bumalik sa pamilya de la Cruz. Ang bilyonaryo ng lungsod ng Kapitolyo ay lumitaw sa ibang bansa upang dumalo sa International Innovation Product Launch. Hindi ba ito? Ito ang tatay mo. Oo. Hindi ba iyon ang bilyonaryo, Ricardo? Ah, nakuha ko. Talagang pinanindigan mo ang biro. Mabusisi ka. Mukhang totoo ang pagkaka-edit. Wala na akong pakialam sa'yo. Ipinagdiriwang ang pagtakas ko sa paghihirap. Ang paglayo sa gago na yan, tagay. Relax ka lang. Ayos lang. Ang hina mo sa inom. Nakakaboring uminom ng diretsyo. Juan, ano yung mga disc na ibinebenta mo? Paano ko malalaman kung ano ang laman? Malamang. Ilang pelikula. Maganda ito. Walang laman ito. Mukhang misteryoso. Gamitin natin ito. Bakit gumugulong ang dalawang to? At wala ring subtitle. Juan. Juan. Yuan. Hindi ko akalain. Mukha kang napaka-inosente dati. Sino ang mag-aakalang palihim kang nagbebenta ng ganitong bagay? Huwag mong sabihin ang buong kahon na ito ay, hindi. Hindi pwedeng itago ang mga ito. Kailangang itapon. Tama, itapon lahat. Ginoo? 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 Ginoo, gising na. Ginoo? Ginoo, ayos ka lang ba? Kaya siya ang nagligtas sa akin 3 taon na ang nakalipas. Juan? Bakit mo ako tinitingnan? Tumayo ka.
Lasing ka. Matulog ka ng maaga. Ako. Oy, Sa ilalim ng utos ni Ginoong Carlo, may isang lalaki na nagngangalang Jose. Sino ba ang nakakaalam kung paano siya naging napakaswerte? Pero nakuha niya talaga ang pagkakataon ng grupo ng dakilang tuktok na makipagkompetensya para sa bilyong pisong kontrata. Kung totoong makuha niya ito, magkakagulo ang pamilya de la Cruz. Jose? Hindi ba yun ang gago na nagtaksil kay Maria? Ihanda mo ako ng imbitasyon. Gusto ko siyang makilala ng personal. Opo, Ginoo. Sisiguraduhin ko na ang mga nangapi sa iyo ay magbabayad. Bakit? Bakit ka natutulog dito? Hindi ka naman nanood ng DVD buong gabi, di ba? At saka sinubukan mong samantalahin ako? Ano bang iniisip mo? Mayroon akong napakahalagang sasabihin sa iyo. Sa totoo lang, ako ay... Binibining Maria, pupunta ba kayo sa ballroom ngayon? Oo naman. Ang pinakaayaw ko sa buhay ko ay ang kasinungalingan at pagtataksil. Kailangan kong ilantad ang kanilang totoong mukha ng personal. Hoy! Ano ang sasabihin mo? Wala. Sige, may gagawin naman ako ngayon. Itapon mo ang mga ito. Sasabihin ko sana kung sino ako. Pero parang hindi pa ito ang tamang oras. Uy, sino ka? Ito ay pagtitipon ng grupo ng dakilang tuktok. Piging. Ikaw, nakasakay sa lumang motorsiklo, gustong pumasok. Umalis ka. Maria, anong ginagawa mo rito? Wala kang pakialam. Maria, itong laro ng pagpapahirap, nakakasawa na. Paano kung ganito? Dahil dati tayong magkasama, kung papayag kang maging kirida ko, baka... Aray! Aray! Hinawakan mo ako? Bitawan mo ako! Ikaw na bruha, sinaktan mo ako? Ano pang hinihintay mo? Papuntahin mo ang isang tao para paalisin siya! Sino ang may lakas ng loob? Ang imbitasyong ito ay personal na ibinigay sa akin ni Ginoong Pedro. Kung galitin ninyo ako, alam ninyo ang mangyayari? Ito talaga ang sulat kamay ni Ginoong Pedro. Pasensya na. Binibini, pasensya na kanina. Sige, magpatuloy ka. Jose, hinihintay mo ba ako? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? May kinalaman siya sa Ginoong Pedro na iyon. Nakita ko mismo sa sarili kong mga mata. Ang imbitasyong hawak niya, may pirma ni Ginoong Pedro. Imposible. Kung talaga siyang isang mataas na uri na dalagita, bakit siya papayag na manatili sa sapa ng Wilo at magtrabaho bilang mekaniko? Sa tingin ko, ang imbitasyon niya ay malamang nanakaw. Bruha iyon. Hintayin mo lang kapag nasa piging na ako. Ako mismo ang maglalantad ng kanyang tunay na kulay. Binibining Maria, bakit hindi mo ihayag ang iyong pagkatao? Lay, Hindi pa ito ang oras. Gusto kong maghintay hanggang si Jose ay nasa kanyang pinakamapagtatagumpay na sandali at panoorin ang kanyang mga plano na bumagsak. amo, ang listahan ng mga panauhin ay handa na. Nasa lounge, siya. Binibining Maria, malapit na ang oras. Dapat kang maghanda. Kaya kong pumunta mag-isa. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Hayaan mong ipakilala kita. Siya ay kasamahan ko. Ikaw ay isang kontrabandista at may mga kasamahan ka? Oh, hindi ka naniniwala? Tanungin mo siya. Ako at si Bo. Pareho kaming nasa iisang linya ng trabaho ni Xiao Huo. Nagkasundo kami kanina na magbenta ng mga disk sa ilalim ng overpass. Magbenta ng disk. Kaya, anong ginagawa mo dito? Hindi ba si Jose nakakuha ng proyekto? Nagdala ako ng mga tao para guluhin ang kanyang party. Sisiguraduhin kong hindi na siya. Mangangahas na mang-api sa iyo muli. Kaya, gusto niyang ipagtanggol ako. Nalito kayo para guluhin ang party?
Bakit hindi? Ang banquet na ito ay ako ang nag-host nito. Hindi ba ito ang party ng bilyonaryo mula sa lungsod ng Kapitolyo? Sino ka sa pamilya ng bilyonaryo? Ako si Binibining Maria. Boss, ginang, parang wala sa katinuan. Sige, dahil nakapasok kayo ng palihim, malamang may kakayahan kayo. Ito ang usapan. Kayong dalawa sumama muna sa akin para hindi kayo maapi. Boss, nandito si Ginang. Maaaring hindi matalino na ihayag ang ating mga pagkakakilanlan. Paano tayo makikipagkumpetensya para sa proyekto? Kalimutan mo na. Mag-a-adjust na lang tayo. Anong ginagawa niyong dalawat nakatayo diyan? Pasok na. Maria, pumapasok ng palihim gamit ang pekeng imbitasyon, isa lang iyon. Ngunit naglakas loob ka pang dalhin ang kontrabandistang iyon, ang mumurahin mong asawa. Akala mo ba kung ano ang lugar na ito? Kung totoo man o peke ang imbitasyon ko? Bakit hindi mo tanungin si Pedro? Sino ito? Naglakas loob siyang tawagin si Ginoong Pedro sa kanyang pangalan. Si Ginoong Pedro ay nagtatrabaho para sa bilyonaryo ng lungsod ng Kapitolyo. Mula sa tono niya, baka siya ang anak ng bilyonaryo. Anong anak? Siya ay isang mekaniko lamang. Maria, wag mong isipin na hindi ko alam na ang tunay na anak ng bilyonaryo ay nasa lungsod ng Kapitolyo ngayon. Ikaw ay isang walang kwenta mula sa sapa ng Wilo at naglakas loob kang magpanggap na siya? Ang yabang! Ang aming mahal na Binibining Maria, talaga kang matapang. Paano mo nagawang magpanggap na Binibining Maria? Kalimutan mo na. Dahil hindi makakarating ang anak ng bilyonaryo, magpapakilala na lang ako ng aking pagkakakilanlan, mamaya para iligtas siya. Huwag kang mag-alala, nasa likod mo ako, sasaluhin kita. Kahit alam kong nagbobola siya, nakakaramdam pa rin ako ng ligtas. Security! Palabasin ang dalawang ito! Sino ang naglalakas loob na magdulot ng gulo sa bulwagan ng banquet? Ginoong Pedro, nandito ka na sa wakas. Itong babae ito, hindi lang siya nagpanggap na Binibining Maria, naging bastos pa sa'yo. Kung ako ang tatanungin mo, ang dalawang ito ay dapat hubaran at itapon palabas. Nariyan ka pala. Si Felipe ay medyo episyente. Napakabilis niyang kumbinsihin si Pedro na sumabay sa kunwaring ito. Hindi, anong nangyayari? Bakit si Ginoong Pedro ay napakabait sa kanya? Posible bang siya talaga si Binibining Maria? Imposible. 3 taon na kaming kasama niya. Kung siya talaga ay isang anak ng bilyonaryo, paano siya hindi nagkamali kahit isa? Sa tingin ko, naakit niya si Ginoong Pedro para sumabay sa kanyang pagkukunwari. Babaeng walang hiya. Dahil maraming tao sa paligid, mas mabuting magpigil ka muna. Kapag nakuha mo na ang $1 bilyon kontrata, saka na tayo mag-usap. Maria, wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit mo para pagsalitain si Ginoong Pedro para sa iyo. Kapag nakuha ko na ang kontratang iyon, sisiguraduhin ko na kayong dalawa ay aalis sa sapa ng Wilo. Tama, Maria. Kung ikaw luluhod at hihingi ng tawad sa amin ngayon din, maaari kaming magpakita ng awa sa iyo. Kung hindi, ikaw ay itatapon sa labas ng sapa ng Wilo. Mas mabuting mag-isip ka na kung paano ka luluhod at hihingi ng tawad sa akin mamaya. Bakit ka sigurado na hindi nila makukuha ang kontrata? Siyempre, ang $1 bilyon kontratang ito ay akin na ibibigay sa sinumang gusto ko. Talagang seryoso siya sa kanyang pagkukunwari. Una, nais kong pasalamatan ang lahat ng ating mga VIP na bisitang nagmula sa malayo para dumalo sa grupo ng Dakilang Tuktok na pulong ng bidding ng proyekto. Ngayon, iaanunsyo namin ang taong mamamahala sa $1 bilyong proyekto ng grupo. Ang pamilya de la Cruz ng Sapa ng Wilo. Ang taong namamahala sa $1 bilyong kontrata ay galing sa Sapa ng Wilo, ang pamilya de la Cruz. Talaga bang pamilya de la Cruz? Narinig ko ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Kapitolyo ay nakikipagtulungan sa pamilya de la Cruz. Mukhang totoo. Narinig ko ang 2 anak na lalaki ng pamilya de la Cruz ay nag-aaway tungkol sa mana. Ngayong naglabas ang pamilya de la Cruz ng $1 bilyong kontrata. Kung sino ang makakuha nito, ang siyang walang pag-aalinlangang tagapagmana. Ginoong Pedro, nagkakamali ka ba? Dapat ito ay akin. Paano naging pamilya de la Cruz? Ito ang sinabi ni Binibining Maria. Walang duda. Binibining Maria,
Imposible iyan. Nasa ibang bansa ngayon si Binibining Maria. Paano iyon manggagaling sa kanya? Ikaw pala, nakipagsabuatan ka kay Ginoong Pedro ng maaga para ibigay ang kontrata ko sa pamilya de la Cruz. Ikaw na bruha. Jose, bantayan mo ang bibig mo. Tama pala ha? Huwag mong isipin na hindi ko alam na noong kasama mo ako dati, nakikipag-ibigan ka na pala kay Ginoong Pedro. Nahuli kita ng maraming beses, kaya kayong dalawa ay matagal nang magkasama. Maria, hindi ko inasahan na para sa bilyong-pisong kontrata, makikipagtalik ka kay Ginoong Pedro. Sisi, anong mag-asawang bruha? Kung magsasalita ka pa ng isang salita, sa susunod hindi lang sipa, kundi mas matindi pa. Juan, kinuha mo lang ang bruhang ayaw ko. Ano ang ipinagmamalaki mo? Itong masamang bruha, kung pakasalan mo siya, habang buhay kang lalaking may sungay. Umalakpak ka sa akin? Ito ay galing sa akin. At para sa iyo? Ito ang utang mo sa akin. Matagal ko nang pinipigilan ito. Talagang bulag ako noon. Paano ako nahulog sa isang bruhang tulad mo? Maria, sobra na iyan. Muntik na kitang makalimutan. Ana, itinuring kitang matalik kong kaibigan. Hindi mo lang inangkin ang gawa ko. Ninakaw mo rin ang pagkatao ko. Seguridad, ilabas silang dalawa. Bitawan mo ako. Mula ngayon, Jose, sinibak ka na sa korporasyon ng Zenith. Ginoong Pedro, alam kong mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, wag mo akong tanggalin. Kung matanggal ako, wala na ang buhay ko. Ginoong Pedro. Kung gusto mong sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pag-offense sa maling tao. Ilabas sila. Maria, ikaw na munting bruha. Uy, gising ka na. Kumusta ka? May masakit ba? Anong problema? Masakit ba ulo mo? Doktor! Doktor! Wow, nag-aalala ka talaga sa akin. Seryoso? Ikaw, iniligtas mo ako. Hindi ko inaasahan ito. Iniligtas mo talaga ako. Tinanggap mo talaga ang tama para sa akin. Sige, tama na. Huwag kang mag-alala. Ang bruhang si Jose, hindi ko siya palalampasin. Gutom ka ba? Nagdala ako ng masarap na pagkain para sa iyo. Ito, kumain ka muna. Kailangan kong lumabas sandali. Babalik ako agad. Boss, tungkol sa kasunduan na kinuha ng pamilya de la Cruz, malamang alam na ni Ginoong Carlo, tiyak na gagawin niya para masiguro ang kontrata, sasalakay ulit, mag-ingat ka sa iyong panig. Alam ko. At saka, may balita na ang anak ng bilyonaryo ng lungsod ng Kapitolyo ay bumalik na. Dumating na siya sa sapa ng Wilo. Nagpadala na ako ng tao na may imbitasyon. Dapat nating kumbinsihin si Binibining Maria na ang kontratang ito ay hindi dapat mapunta kay Carlo. Sa pagkakataong ito, dagdagan mo ang tao. Padalhan mo ng regalo si Binibining Maria. Siguraduhin mong ako ay makakilala kay Binibining Maria. Opo. Binibining Maria, si Jose ay tinanggal na sa grupo. Paano mo planong harapin siya? Huwag madali. Kapag nasulok na siya at desperado, saka ko siya durugin. Opo, saka, may isa pa. Ang pinuno ng apat na nangungunang pamilya sa sapa ng Wilo, si Juan de la Cruz ng pamilya de la Cruz, nagpadala ng mga regalo na sinasabing gusto kang makilala. Juan de la Cruz? Yung isa na, sa kanyang sariling kakayahan, binuhay muli ang pamilya de la Cruz, si Juan. Mukhang ito ay para sa kontratang $1 bilyon. Ang Sapa ng Wilo ay teritoryo ng pamilya de la Cruz. Kung gusto kong gawing mayaman at elite si Juan sa Sapa ng Wilo, ang pamilya de la Cruz ay ang pinakamagandang tuntungan. Sabihin mo sa kanila pumayag ako. Sa totoo lang, sa tingin ko, medyo magaling na ako. Pwede na akong lumabas. Hindi pwede. Kailangan mong manatili sa ospital nang hindi bababa sa 2 linggo.
Utos ng doktor. Pero ayos na talaga ako. Sumusumpa ako. Alam ko, nag-aalala ka sa bayarin sa ospital, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Marami akong pera. Ang babaeng ito ay nagtatrabaho ng husto para sa pera, pero nagpapakatatag siya para hindi ako mag-alala. Hindi ba dapat naging tapat ako tungkol sa kung sino ako? Maria, sa totoo lang, ako. Sige, kailangan kong lumabas sandali. Mag-ingat ka at hintayin mo ako, okay? Ako. Kung malaman ni Maria na itinago ko ang aking pagkatao at nilinlang siya, magagalit kaya siya. Boss, sabi ni Binibining Maria, darating siya anumang oras. Siya. Bakit nandito si Maria? Hindi maaari. Hindi ko siya pwedeng makita ako. Yung lalaki. Kamukhang kamukha ni Juan. Ito ay masama. Binibining Maria, papunta na siya. Takbo! Boss, ito. Tao po? May tao ba? Kumusta? Hiya, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo sa trabaho ko? Nagtatrabaho. Oh, hindi ka ba kontrabandista? Matagal na iyon. Hindi mo ba sinabi sa akin na humanap ng maayos na trabaho? Pumunta ako rito para mag-apply bilang janitor. May sugat ka pa. Bakit ka nagpapaikot-ikot? Tara, bumalik na tayo sa ospital. Ayos lang ako. Ako'y. Tara na. Maria, alam mo ba kung nasaan ito? Kumain ka rito? Ang minimum charge ay ganito kalaki. Ilang sasakyan ba ang kailangan mong ayusin para ma-afford ang kainan dito? Ay, munti ko nang makalimutan. Sinuportahan ka ni Ginoong Pedro. Para sa iyo? Malamang wala lang iyon, di ba? Anong kalokohan yung sinasabi mo? At saka, aalis na sana kami. Ako ang nag-imbita sa kanya sa kainan na ito. May problema ka? Sa akin mo, ilabas. Aalis na tayong dalawa. Bakit mo pa sasayangin ang oras mo sa kanya rito? Hindi ko kayang manood lang habang binubuli ka. Wala kang kwenta. Dukha kang kontrabandista. Naka-uniform ka pa ng janitor. Anong karapatan mong kausapin ako? Ito ang restaurant ng Pamilya de la Cruz, pag-aari ni Ginoong Juan. Lahat ng kumakain dito ay mayaman o makapangyarihan. Ang mga tulad ninyong dalawa, hindi karapat-dapat pumasok. Si Juan de la Cruz ang asawa ko. Ipinagtatanggol niya ako ng ganito. Hindi ko siya pwedeng ipahiya. Anong ginagawa mo? Kumalma ka. Mamaya, kunin mo ang card na ito at ibato mo sa mukha niya para hindi tayo mapahiya. Lalaki ako. Papaano ko gagastusin ang pera mo? At saka, nag-aayos ka ng sasakyan. Pinaghirapan mo ang pera mo. Itabi mo para sa sarili mo. Huwag kang mag-alala. May sapat pa akong pera para ilibre ka sa hapunan. Ah, mga lalaki at ang kanilang kayabangan. Babayaran ko na lang ng palihim mamaya. Maria, panoorin mo to. Seguridad. Binibini. Ano po ang maitutulong ko? Daan po kayo rito. Dito po. Maria, nakita mo yon? Iyan ang pinagkaiba natin. Guard, Miss, ano po ang maitutulong ko? palayasin ang dalawang ito na hindi lang dukha kundi nag-aasang mayaman. Ilayo sila sa paningin ko. Sinong mangahas? Isa ay kontrabandista, ang isa naman ay mekaniko.
Saan ka nagmumula na magsalita ng ganyan? Ako ay platinum na miyembro dito. May karapatan ako. Napalayasin ang mga tulad mo. Ano pang hinihintay mo? Platinum na miyembro lang? Saan ka nakakuha ng karapatang palayasin kami? Wala akong karapatan? Sino ka ba? Nagtataka ako kung ang card na ito ay makapagpapatunay kung sino ako. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Akala mo ba kahit anong lumang shopping card ay makapapasok ka? Nagbibiro ka ba? Ito ang black card na tanging mga top members lang ang mayroon. Ano? Ginoo, dito po. Teka. Huwag mong isiping hindi ko alam na sa buong lungsod ng Kapitolyo, 3 lamang ang black card. Ikaw ay isang kontrabandista lang. Paano mo naman nakuha? Ito? Tiyak na pagkaiyan. Okay. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Kahit mahuli tayo, walang problema. Sino ang nagsabing peke ang card na ito? Si, dahil ayaw mong umamin, ipa-verify natin sa kanila. Kaya mo ba? Dahil ayaw mong aminin, ipa-verify mo na lang. Kaya mo bang gawin? Sige, gawin mo. Ang tapang mo naman, talagang naglakas loob kang i-check? Hindi ka ba takot mapahiya? Hindi ako kasing yabang mo na nagpapanggap na anak ng bilyonaryo. Sino ang nagsabi sa'yo na nagpapanggap akong anak ng bilyonaryo? Ano ba kayong dalawa ang pinagbubulungan dyan? Wala naman kayong binabalak na takasan ito, di ba? Ito ang napakagaling mong asawa? At broke, at mahilig magyabang. Wala akong ideya kung paano ka makakaraos sa hinaharap. Wala kang pakialam doon. Kahit anong klaseng asawa ko, siya ay higit na mas mabuti kaysa sa babaeng gold digger at manloloko mong gago. Maria, ikaw, Kaninong card ito? sa kanila. Gumamit sila ng peking card para makakuha ng libreng pagkain at inumin. Sa tingin ko, dapat may magturo sa kanila ng leksyon. Dapat nating ipatawag ang isang tao para turuan sila ng leksyon at itapon sila sa labas para matandaan nila. Tumahimik ka. Maligayang pagdating, VIP na bisita. Maligayang pagdating, VIP na bisita. Ginoong David, sigurado ka bang tama ang tao? Isang kontrabandista lang siya. Paano siya naging VIP na bisita? Ako mismo ang nag-verify ng card na ito. Walang pagkakamali. Ginoo, Ginang, pumasok po kayo. Oh, tama. Ginoong David, ayoko nang makita ang taong ito sa hotel na ito. Mag-utos kayo na paalisin siya. Opo, Gino. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Maria, maghintay ka lang. Bitawan mo ako. Ikaw, tinititigan mo ako. Anong problema mo? May alam ako tungkol sa nangungunang 4 na pamilya ng Sapa ng Wilo, lalo na ang pamilya de la Cruz. Bilang pinuno ng nangungunang 4 na pamilya, ang kanilang katayuan sa negosyo ay pangalawa lamang sa bilyonaryo ng lungsod ng Kapitolyo. Ang tagapagmana ng pamilya de la Cruz, si Juan de la Cruz, ay isa ring malaking tao sa lungsod ng Kapitolyo. Haha. Ganoon ba? Ang restaurant na ito ay pag-aari ni Juan de la Cruz, isang kontrabandista na tulad niya. Paano siya magkakaroon ng black card na ito? Juan, huwag mong sabihin na ikaw si Juan de la Cruz. Sandali, ikaw si Juan de la Cruz. Haha, ako, si Juan de la Cruz? Hindi nga, Bakit nasa iyo yung black card na yan? eto kasi ang totoo. Ang pinsan ko ay personal na sekretarya ni Juan de la Cruz. Ibinigay ni Juan de la Cruz ang card na yan sa pinsan ko at ibinigay naman ng pinsan ko sa akin. Talaga? Ba? Oo, isipin mo, kung ako si Juan de la Cruz, bakit ako magtitinda ng DVD, di ba? Totoo. Siya nga pala. Tara na, bumalik na tayo sa ospital. Uy, hindi ba tayo kakain? Hindi. Kung makasalubong natin ang anak ng bilyonaryo, di tapos tayo. Tara na, bilis. Boss? Boss, Anong ginagawa mo dito? May nakakita ba sa'yo? huwag kang mag-alala. Wala si Ginang. Sino? Sino bang nagsabing tinatanong kita tungkol sa kanya?
Gusto mo ng sahod mo o ano? Sabihin mo na, anong balita? Matagal na kayong nawala, boss. Si matandang Ginoong Arturo ay nagpaplano na kay Carlo kunin ang order na yon sa 3 araw. Boss, kung talagang makuha ni Carlo ang order na yon, tapos na kayo. Alam ko. At ang anak ng bilyonaryo? Paano mo na ipaliwanag? Nakakatawa. Si Binibining Maria ay may biglaang usapin ng araw na yon at naantala, kaya hindi siya nakarating. At saka, sobrang busy si Binibining Maria. Hindi pa siya nagtatakda ng susunod na pagkikita sa atin. Wala na tayong oras. Kailangan kong bumalik bago pirmahan ni Carlo ang order na yon. Sige nang? Boss. Hindi ba kayo magsasabi ng totoo at isasama si Ginang pabalik? Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo, pero nasa peligro ako ngayon at siya ay kakatraidor lang. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon na nagsinungaling ako sa kanya, Ria, ikaw, makinig. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ano pa bang dapat ipaliwanag? Kaibigan lang na bumibisita. Ipaliwanag ang ano? At? Hindi ba tayo nagkita dati? Oh, hey. Yung sinasabi namin kanina, wala ka bang narinig? Ano? Wala. Aalis na lang ako. Mag-usap na kayo. Ano ang pinag-uusapan ninyo kanina? Yung kaibigan mo mukhang may kasalanan? Nagbigay ba siya sa'yo ng isa pang disk? Ginawa ba niya? Hindi. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, sinabi ko nang hindi na ako manonood. Mas katanggap-tanggap yan. Oh, tama. Di ba ang pinsan mo ang katulong ni Juan de la Cruz? Kilala mo ba si Juan de la Cruz? Hindi ko gaanong kilala. Bakit bigla kang nagtatanong? Wala. Narinig ko lang na ang pamilya de la Cruz ay naging ang pinuno ng nangungunang 4 na pamilya dahil sa kanya. Sabihin mo sa akin, isang taong kahanga-hanga, paano siya hindi naging tagapagmana ng pamilya de la Cruz? Iyon ay dahil may patakaran para sa tagapagmana ng pamilya de la Cruz. Kailangan muna siyang mag-asawa. Bukod pa, mayroon siyang nakatatandang kapatid na lalaki. Pinupuri ko si Juan de la Cruz. Bakit ang yabang mo? At hindi ba sinabi mo na hindi mo kilala ang pamilya de la Cruz? Paano mo naman alam ang marami tungkol sa mga patakaran nila sa mana? Bakit ang dami mong alam tungkol sa patakaran ng mana ng pamilya nila? Aha. Bueno, ang pinsan ko at ang mga kaibigan niya, siya ang sekretaryo ni Juan de la Cruz. Isang araw, nalasing ang pinsan ko at nasabi niya ang lahat. Kaya, ang alam ko lang ay kaunti lang. Talaga? Sigurado? Sana totoo iyan. Kung malalaman kong nagsisinungaling ka sa akin, patay ka. Pero paano kung nagsinungaling nga ako sa iyo? Ano ang gagawin mo? Hihiwalayan kita, papaguluhin kita, at palalayasin ka sa sapa ng wilo. Bueno. Paano kung ito ay isang maliit na kasinungalingan? Ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Walang tinatawag na mabuti o masamang kasinungalingan. Mukhang ang pagkakakilanlan ko ay mananatiling nakatago ng kaunti pa. Ana, sa wakas ay bumalik ka na. Tandaan mo, minsan mong sinabi na ang tatay mo ay kanang kamay ng bilyonaryo ng lungsod ng Kapitolyo. Bakit bigla mong naitanong iyan? Ana, nakita mo mismo ang nangyari. Ang bruhang si Maria gumamit ng mga daya para alisin ang kapangyarihan ko. Ang tanging paraan para maibalik ang lahat ay sa tulong mo. Huwag magmadali. Maiisip ko ang paraan. Tama, saka. Narinig ko na ang pinuno ng nangungunang 4 na pamilya, si Carlo de la Cruz ng pamilya de la Cruz. Sa loob ng 3 araw, pipirmahan ang proposal ng kontrata na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Narinig ko na iyan. Pero ano ang kinalaman niyaan sa atin? Malaki ang kinalaman niyaan sa atin. Ang isang makapangyarihang dragon ay hindi makakasakit ng lokal na ahas. Kahit gaano pa siya kakapower ni Ginoong Pedro, dito sa sapa ng wilo, hindi siya makakalaban sa 4 na pamilya. Sinasabi mo bang Kung makakasama natin ang pamilya de la Cruz, kahit si Maria gumamit ng lahat ng kanyang mga mapangakit na daya,
Si Pedro ay hindi kailanman sasalungat sa pinuno ng nangungunang 4 na pamilya para sa kanya. Ana, tama ka. Kukuha ako agad ng regalo para kay Carlo. Maria, ako ay lubusan. Palalayasin ka sa sapa ng Willow. Ginoong Carlo, Mabilis kang lumipat ng panig. Hindi pa nga ako naging pinuno ng pamilya de la Cruz. Ginoong Carlo, pinalalaki mo ako. Hoy, Ginoong Carlo, sa isang pindot lang ng iyong daliri, kaya mong talunin si Juan de la Cruz ng husto na hindi na siya maglalakas loob na magpakita. Sa iyong mga kakayahan at pamamaraan, ang posisyon ng tagapagmana ng de la Cruz ay para na ring sayo. Tama, sabi ng lahat magaling siya. Ngunit sa paningin ko, basagulero lang siya. Bakit niya akala kaya niyang makipag-compete sa akin para maging tagapagmana? Tama ka. Mula ngayon, ako, si Jose Vance, ang iyong pinakamasunuring sunod-sunuran. Pero Ginoong Carlo, hindi pa nagsisimula ang seremonya ng pagpirma. Hindi pa oras. Paano kung bumalik siya? Hindi na siya babalik. Boss, may sumusunod sa atin. Subukan mong iwala sila. Kailangan nating makarating doon bago ang seremonya ng pagpirma. Oo. Binibining Maria, ang mga file tungkol sa dalawang magkapatid na de la Cruz na hiniling mo nandito na lahat. Ikaw na naman ang pupunta sa seremonya ng pagpirma? Siyempre, ang kontratang $1 bilyon ay hindi maliit na halaga. Kailangan nating pumili ng mapagkakatiwalaang tao para humawak nito. Carlo de la Cruz. Isang walang kwentang spoiled na bata. Juan de la Cruz. Juan. Kaya siya si Juan, ang pangatlong anak na lalaki ng pamilya de la Cruz. Buong panahon, nagsisinungaling siya sa akin. Binibining Maria, ang sitwasyon ng pamilya de la Cruz, medyo komplikado. Sa tingin ko si Juan, maaaring may mga sikreto siyang hindi masabi. Alamin mo, para sa akin, nasaan si Juan ngayon? Pipilitin ko siyang magpaliwanag ng personal. Juan, ikaw ang bababa o kailangan ka naming sunduin? Boss, Ako na ang bahala. Hindi na kailangan. ang tapang mo, Juan. Sabi ni Ginoong Carlo, kung ibibigay mo ang mga gamit ngayon, pakakawalan ka namin. Tigilan mo na ang kalokohan. Gawin mo na. Boss, baka dapat na lang nating kalimutan ito. Kalimutan, wala sa lugar. Kung hindi siya matambang ngayon, tayo ang mapapahamak. Tuloy. Sumakay ka sa kotse. Gabi na, mukhang si Juan de la Cruz ay hindi darating. Pinabati kita, Ginoong Carlo. Pagkatapos ngayon, ikaw na ang tagapagmana ng pamilya de la Cruz. Tahimik lang. Huwag hayaang malaman ng kahit sino ang ating sikreto. Opo. Ang Grupo de la Cruz, si Juan ang dating namamahala. Kaya bakit sa isang mahalagang seremonya ng pagpirma ngayon, hindi siya pumunta? Mukhang malapit nang magbago ang pamilya de la Cruz. Tulad ng alam ninyong lahat, ang pamilya de la Cruz ay tumanggap ng kontrata mula sa grupo ng dakilang tuktok ng lungsod ng Kapitolyo na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Ngayon, ibinibigay ko ang kontratang ito kay Carlo upang pamahalaan. May tumututol ba? Mabuti. Ipinapahayag ko. Tutol ako. Kontrabandista kang mabaho? Alam mo ba kung ano itong lugar na ito? Ito ay teritoryo ng pamilya de la Cruz. Sino ang nagpapasok sa iyo? Umalis ka na dito! Ikaw ang kausap ko! Bingi ka ba? Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo ba karapat dapat kang makipag-usap kay Amo? Amo. Anong amo? Lolo, bumalik na ako. Ang biglaang asawa ni Maria ay ang pangatlong anak na lalaki ng pamilya de la Cruz. Juan de la Cruz. Buhay ka? Salamat kay Carlo. Okay lang ako. Anong nangyayari dito? Juan?
Saan ka nagpunta? Lolo, saan ba ako nagpunta? Itanong mo kay Carlo. Narito ang ebidensya na si Carlo ang nag-leak ng mga sikreto ng kumpanya at ang patunay ng pag-leak. Ano? Lolo, huwag kang maniwala sa kanya. Gusto lang niyang manahin ang yaman ng pamilya at ako'y ibintang. Totoo ba? Makikita natin. Ang ganitong bagay ay dapat nasa basurahan. Wala na ang ebidensya. Juan, tingnan natin kung paano ka makakasagabal sa akin ngayon. Carlo, akala mo ba talaga ilalagay ko ang ganyang kahalagang ebidensya sa disk na iyon? Ang totoong ebidensya ay narito. Naayos ko na, huwag kang mag-alala. Pero ito ay confidential ng kumpanya, kaya may extra bayad. Lolo, peke ang video na ito. Hindi ko ginawa ang ganoon. Lolo, si Carlo, hindi lang ninakaw ang mga sikreto ng kumpanya, pero noong nakuha ko ang ebidensya, sinubukan niya akong patahimikin. Nagsisinungaling ka. Lolo, hindi ko ginawa. Binibintang niya ako. Sinasabi mo bang sinubukan kitang patayin? May ebidensya ka ba? Meron. Bakit ka nandito? Sinabi kong maghintay ka sa labas. Siyempre, sumama ako para suportahan ka. Si Maria ng pamilya Ricardo sa lungsod ng Kapitolyo ay nagpapatunay para kay Juan de la Cruz. Ang pamilya Ricardo ng lungsod ng Kapitolyo. Siya? Ang anak ng bilyonaryo? Ang anak ng bilyonaryo ay nagpapatotoo para kay Juan de la Cruz. Mukhang na ang paglabas ni Ginoong Carlo ng mga lihim ng kumpanya ay sigurado na. Alam kong gusto mo akong tulungan, pero si Lolo ay hindi madaling lokohin. Maria, hooked ka na bang maglaro na mayaman? Ano ba sa tingin mo ang lugar na ito? Itago mo na yang mga kaawa-awang pakana mo. Ang pugo ay pugo pa rin at hindi ito magiging phoenix. Ang pinag-uusapan mo ba ay ang peking tagapagmana? Siyempre, matagal na akong kasama niya, kaya alam ko ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ay isa lang mekanikong cute at laging nangangarap na maging anak ng bilyonaryo. Nakakatawa. Ana, tama ba? Eksakto. Maria, mas kilala ko ang anak ng bilyonaryo kaysa sa iyo. Ang isang babaeng tulad mo ay hindi karapat-dapat maglinis ng kanyang sapatos. Sabi mo nang may kumpiyansa? Pero paano kung ako talaga ang anak ng bilyonaryo? Ikaw? Isang mekaniko tulad ni Maria ay nagpapanggap na tagapagmana, bakit hindi ako? Ang tunay na tagapagmana ay nasa ibang bansa, kaya walang makakaalam kung sino ako. Tama, ako ang tunay na anak ng bilyonaryo. Ana, ikaw ang anak ng bilyonaryo? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ayaw ng tatay ko na masyado akong pumapansin sa labas. Kaya itinago ko ang aking pagkatao. Pero hindi ko inaasahan na may magpapanggap sa akin sa harap ko. Ana? Matapang ka ha. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ginagaya mo ako? Alam nating dalawa kung sino ang totoong peke. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ang mahalaga ngayon ay ang ebidensya. Ninakaw ni Carlo ang mga lihim ng kumpanya at ipinamahagi sa iba. Wala siyang karapatang manatili sa kumpanya. Sa tingin mo, ikaw ang magpapasya niyon? Sino ka ba? Ikaw? Ngayon, dahil narito si Binibining Maria ng pamilya Ricardo, hayaan siyang magdesisyon. Sino ang makakakuha ng bilyong pisong kontrata? Ano? Sa palagay mo? Hindi ba halata iyon? Siyempre, para kay Ginoong Carlo. Sinong nagsabi? Sino ang nag-utos sa iyo na magsalita? Ito ang teritoryo ng pamilya de la Cruz. Kung ang asawa ko ay hindi kwalipikado, ano ang sinasabi mo? Ikaw. Si Juan de la Cruz ay talagang nag-asawa sa isang babae na walang pinagmulan o katayuan?
Si Juan de la Cruz ay ganap na natalo sa pagkakataong ito. Juan de la Cruz, paano mo nagawang mag-asawa ng lihim kay Lolo? Wala ka bang pakialam sa pamilya de la Cruz? At saka, isang tulad niya, isang walang kwenta. Hindi karapat-dapat na mapabilang sa pamilya de la Cruz. Kayong mga De La Cruz ay talagang kakaiba. Noong sinabi kong ako ang tagapagmana, hindi kayo naniwala sa akin. Pero naniniwala kayo sa lahat ng sinasabi ni Ana. Maria, tumigil ka na. Kahit sino ay makakakita sa pagitan mo. At sa akin, kung sino ang mas mukhang tunay na tagapagmana. Huwag mong isipin na dahil nakabit ka kay Juan de la Cruz, ay maaari mo akong gayahin ng hayagan sa panaginip mo. Dahil patuloy kang nagpipilit na ikaw ang tunay na tagapagmana. Alam mo ba sa kontratang ito na nagkakahalaga ng $1 bilyon, ano ang huling? Eksaktong halaga? Ang pag-draft ng proyektong ito ay ginawa ng aking mga tauhan. Paano ko malalaman? Pero alam ko. Maria, mag-ingat ka at baka mabulunan ka sa yabang mo. Pagkatapos, tingnan natin ngayon kung ano ang eksaktong halaga. Sa kontratang ito, may 3 iminungkahing halaga. Ang mga ito ay 350 bilyon, 370 bilyon, at 460 bilyon. At ang huling halaga ay 460 bilyon. Iyon mismo ang numero. Walang kahit isang sentimo ang layo. Maaaring ito ba ay ang tunay na anak ng bilyonaryo? Hindi pwede. Naiintindihan ko, si Ginoong Pedro. Maria, ikaw ay sumisipsip kay Ginoong Pedro sa buong panahon. Ang nilalaman ng proposal na ito ay tiyak na sinabi sa iyo ni Ginoong Pedro. Ana, kung patuloy kang magsasalita ng walang kabuluhan, pupunitin ko ang bibig mo. Ano ngayon? Natamaan? May sala at galit, ha? Kahit alam mo ang detalye ng order. Ano ngayon? Peke talaga. Lahat, alam ko kayong lahat, ay nagdududa sa aking pagkatao. Ngayon, papatunayan ko sa inyo minsan at para sa lahat. Ito ang token ng pamilya Ricardo ng lungsod ng Kapitolyo. Ito mismo ang token ng pamilya Ricardo ng lungsod ng Kapitolyo. Ang disenyong dragon dito ay eksklusibo sa pamilya Ricardo. Kaya, sapat na ba iyan para patunayan ang aking pagkatao? Maria, ano ang masasabi mo ngayon? Ana? Adi ka sa pagsusuot ng peke, di ba? Maria, tapos na ang oras mo at naglakas loob ka pang makipagtalo? Juan, alam ko na naglalayon kang maging pinuno ng pamilya De La Cruz. Kung papayag kang hiwalayan ang babaeng ito at itaboy siya mula sa sapa ng Wilo, hihikayatin ko ang aking ama na mamuhunan sa grupo De La Cruz. Paano kung ganoon? Maria, malalaman mo sa lalong madaling panahon kung ano ang pakiramdam na iwanan muli. Iyan ang mangyayari kapag ginago mo ako. Juan, nakapagdesisyon ka na ba? Ang posisyon ng tagapagmana o ang babaeng ito? Hiya, Hindi mo kailangang magsalita. Naiintindihan ko. hindi iyon. Gusto ko lang sabihin sa'yo, ikaw ang asawa ko. Kahit anong mangyari, hindi kita hayaan. Alam ko na tama ako tungkol sa'yo. Juan, nagpapakatanga ka. Sa harap mo ay ang anak ng bilyonaryo. Sinong babae ang makakapantay sa kanya? Ako ang namamahala ngayon. Dapat matapos ang kasal na ito. Talagang hindi. Lolo, kung ipipilit mong makialam sa aming kasal, mula ngayon, lalabas ako sa pamilya. Juan, baliw ka. Paano mo nasabi ang ganyan? Sige, kung ganoon, mula ngayon, ang pamilya de la Cruz magkukumwari na wala kaming ganyang walang utang na loob na apo. Juan, sabihin ng mga ito, hindi ka ba nagsisi? Noon, itinago ko ang pagkatao ko at hindi mo ako inasikaso kahit kontrabandista ako. Ngayon, anong karapatan ko na iwan ka? Juan, naisip mo ba itong mabuti? Kung lalabas ka sa pintuan ngayon, hindi ka na makakabalik. Mananatili ka ba sa babaeng marunong lang mag-ayos ng kotse? Matutulog sa garahe habang buhay? Huwag mo na alalahanin. Tara na. Sandali. Alam mo ba kung bakit alam kong peke ito? Dahil ang totoo ay nasa mga kamay ko. Dalawa sila? Paano nagkaroon ng singsing na iyan si Maria? Posible kaya? Imposible. Sinabi sa akin ni tatay. Si Binibining Maria ay nag-aaral sa ibang bansa sa mga nakaraang taon. Wala siya kundi isang mekaniko mula sa sapa ng Wilo. Paano siya magiging Binibining Maria? Ang tunay na singsing ng dragon nagpapakita ng gintong dragon kapag may dugong tumulo dito. Subukan natin. At tingnan kung sino sa atin ang totoo.
Ana, akala mo kaya mong pekein ang isang singsing at magpanggap na ako? Ang peke ay palaging peke? Binibining Maria, lalakas loob mo bang subukan ito? Ano? Natatakot? Sinong nagsabing natatakot ako? Maria, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ngayon, kung aaminin mong mali ka, papalampasin ko na. Hindi na kailangan. Subukan mo? O hindi? Ang singsing sa kamay ni Maria, hindi maaaring totoo. Tiyak na nagbubulaan siya. Subukan mo. Sige. Maria, Shh! Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Ano ang problema, Binibining Maria? Kinakabahan? Maria, tigilan mo ang pagiging sarkastiko. Makikita mo. Binibining Maria? May sasabihin ka pa ba? So, ikaw ang peke, ha? Teka, at ang isa ay nagbago rin. Buti na lang si tatay ang nag-swipe ng singsing ng bilyonaryo para sa akin. Kung hindi, mahuhuli ako. Pero paano naging kay Maria? Imposible. Wala siyang iba kundi mekaniko. Ang pekeng ito ay tiyak na gawa ni Juan. Hindi maaari! Maria, huwag mong isipin. Dahil lang tinulungan ka ni Juan na magpanggap makakawala ka. Ang peke ay peke. Hindi ito magiging totoo. Ikaw, Juan, dahil ang dinala mo ay peke, kaya lahat ng sinabi mo ay kasinungalingan. Lolo, si Juan ay habol lang sa kayamanan ng pamilya. Kung malaman ito ng headquarters sa lungsod ng Kapitolyo, malalagot tayo. Juan, pinabayaan mo ako. Mula ngayon, wala ka na sa pamilya de la Cruz. Maria, kapag pinalayas na si Juan sa pamilya, sino ang magpoprotekta sa iyo? Lolo, lahat ng ginawa ni Carlo, alam mo ang totoo. Huwag kang umiyak mamaya. Uuwi na tayo? Dahil si Juan ay pinalayas na sa pamilya de la Cruz, tungkol sa proposal na ito, wala nang karapatan ang pamilya de la Cruz na kunin iyon. Ikaw? Juan? Sila ay mga bulag na mangmang. Ayaw kanila. Pero ako gusto kita. Magtatayo na lang tayo ng sarili nating negosyo. At sisiguraduhin kong ikaw ang magiging nangungunang pamilya sa sapa ng Wilo. Sige, Binibining Maria, wala na tayo ngayon. Umaarte ka pa ba? Hindi talaga ako umaarte. Ako talaga ang anak ng bilyonaryo. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Si Ana ay anak ng driver natin. Teka lang, hahanap ako ng maglalantad sa kanya ngayon. Binibining Maria, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako. Bukod doon, kahit wala ang pamilya de la Cruz, hindi kita hahayaang magdusa. Uy, Maria. Tumatawa ka pa ba? Juan, sinira mo ang pagkakataon kong maging tagapagmana. Kaya ipadaram ako sa iyo ang mawalan ng pinakamahalagang tao. Ang numerong iyong tinawagan ay pansamantalang hindi maabot. Ang gabing-gabi na, saan kaya siya nagpunta? Hindi siya sumasagot. Boss, anong problema? Tipunin niyo na ang lahat. Kailangan, hanapin ang bawat sulok ng sapa ng Wilo. Pero dapat nating makita si Ria. Sige. Gagawin ko. Gising ka na pala. Sino ka? Sino ang nagpadala sa'yo? Sino ako? Pagkatapos ngayong gabi, ako na ang iyong lalaki. Mula ngayon, gagawin mo ang sinasabi ko. Alam mo ba kung sino ako? Sabihin ko sa'yo, ako ang anak ng bilyonaryo. Kung ako'y aantihin mo, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa'yo? Kung ikaw ang anak ng bilyonaryo, ako naman ang pinuno ng pamilya de la Cruz. Lumayo ka! Pumapasok na ang droga. Maya-maya, titiyakin kong masisiyahan ka. Magandang babae. Juan, sagipin mo ako! Juan, sagipin mo ako! Juan! Juan, iligtas mo ako. Juan, Hiya, wag mo akong hawakan. ako ito.
Ria, okay ka lang? Huwag mo akong hawakan. Ako si Juan. Boss, ano ang gagawin natin sa kanya? Pilayin siya. Opo, sir. Tara na. Ria, huwag kang matakot. Nandito ako. Umuwi na tayo. Boss, nalaman ko na. Si Carlo iyon. Alam ko na. Ano ang susunod nating gagawin? Iniisip ko kahit na umalis ako sa pamilya de la Cruz, maaari kong isama si Ria at maging mag-isa. Ngunit ngayon tila kailangang matuto ng aral ang ilang tao. Ah, tama. Sa ilang araw. Kaarawan ni Lolo. Diba? Perpekto. Pagkatapos hahayaan natin si Lolo malaman kung sino talaga ang nagpapatakbo ng pamilya de la Cruz. Walang kwenta. Ang confidential na database ng kumpanya ay na-hack. At hindi mo man lang alam? Alam mo ba kung magkano ang nawala sa kumpanya? Grupo de la Cruz ay ibinigay lang sa iyo ilang araw ang nakalipas at ganoon na lang ang pagkakamali mo? Paano mo ito ipapaliwanag? Lolo, huwag po kayong magalit. May ideya ako. Anong ideya? Ang anak ng bilyonaryo ay nasa sapa ng wilo pa. Kung mapapanalo natin siya, lahat ng problema ng kumpanya natin ay malulutas. Mas malayo ang pananaw mo kaysa kay Juan. Saka ako bibigyan ka ng isang huling pagkakataon. Kung ikaw ay magkamali, ibabalik ko si Juan. Binibining Maria, gising ka na. Nasaan si Juan? Ngayon ay ang kaarawan ni Ginoong Arturo. Boss, ay nasa handaan na ngayon. Ano? Hindi, Binibining Maria. Kagigising mo lang. Hindi ka pwedeng pumunta. Juan, mag-isa na si Juan ngayon. Hindi. Kung pupunta siya, tiyak nabubuli siya ng mga iyon. Kailangan ko siyang tulungan. Gusto kong ilantad ang tunay na kulay ng mga taong iyon. Binibining Maria. Sir, ako ito. Kaarawan ni Ginoong Arturo. Bakit wala pa si Juan? Hindi mo pa narinig? Si Juan ay pinalayas na sa pamilya de la Cruz. Ngayon, parang si Carlo de la Cruz ay ang tunay na tagapagmana. Ana, Binibining Maria, nagtataka ako kung ngayon sa handaan, darating silang dalawa. Dalawang asong gala. Para saan pa sila darating? Ngayon ay kaarawan ng lolo ko. Salamat sa inyong lahat sa pagdating. Ngayon, hayaan ninyo ako. Sa ngalan ng Juan de la Cruz, ang ikatlong anak ng pamilya de la Cruz, magbigay ng regalo. Juan, naglakas loob siyang pumunta? Si Maria ay talagang maswerte na paborito ni Juan. Pero malapit na akong maging ang batang may bahay ng pamilya de la Cruz. Si Maria, asawa ng apo, ay nagbibigay ng regalo kay Lolo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang mang-aapi sa'yo. Maria, may lakas ka ng loob na pumunta? Ana, kung ang pekeng tagapagmana na tulad mo ay makakapunta, bakit hindi ako? Sino ang tinatawag mong peke? Maria. Ngayon, ako'y espesyal na nagdala nito para kay matandang Ginoong Arturo. Bilang regalo sa kaarawan. Ihanda mo na. Ang pinturang ito ay gawa ni Maestro Alden, ang kanyang huling obra maestra. Ngayon, ako'y espesyal na nagdala nito para kay matandang Ginoong Arturo. Maestro Alden, ang nangungunang pintor sa lungsod ng Kapitolyo. Ang kanyang mga pintura ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Talagang karapat-dapat sa anak ng bilyonaryo. Napaka mapagbigay. Ito talaga ay isang pintura ni Maestro Alden. Siyempre. Maria, ano ang pinagtatawanan mo? Ang isang tulad mo, na wala man lang 5 digit sa ipon, ay malamang na nakakakita ng ganito kahalaga sa unang pagkakataon, di ba? Mahahalagang bagay? Marami na akong nakita. Ngunit ang isang tulad mo, na nagdadala ng peke at napakayabang tungkol dito, iyan ang una sa akin. Sino ang sinasabi mong nagdala ng peke? Maria, sinasabi mong ikaw ang totoong anak ng bilyonaryo. Ngunit ngayon, hindi ka man lang makapagdala ng disenteng regalo sa kaarawan. Bakit ka pa nagpapakatigas? Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Si Binibining Maria ay naghahandog ng regalo. 1,000 taong gulang na ginseng mula sa batika ng langit. Isang antigong setro ng jade. At isang makinang na perlas. Ang kay Maestro Alden na huling obra maestra, Maringgal na Taluktok. Paano ito nangyari? Dalawang magkaparehong pintura. Ano? Dalawang magkaparehong painting. Ibig sabihin, isa sa kanila ay peke. Saan mo nakuha ang pera para bilhin ang mga ito? Sinabi ko na sa iyo, ako ang anak ng bilyonaryo. Wala ito sa akin. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sa 10 ng mga ito, siyam ay peke. Alam kong sinusubukan mo akong tulungan, pero ang mga ito, kung may makakaalam, paano natin haharapin? Naisip mo ba yon? Kaya naman nandito ka, di ba? Bahala na.
basta masaya siya. Ang mga ito ay hindi mabibili ng pera. Maaaring ito ba ang tunay na anak ng bilyonaryo? Kalokohan! Maria, sinasabi mong peke ang mga gamit ko? Sa palagay ko, ang mga gamit mo ay lahat peke. Anong peke? Siyempre, siya ay isang mekaniko lang. Paano siya makakabili ng mga mamahaling bagay na iyan? Sa paningin ko, maaaring tinulungan siya ni Boss Juan de la Cruz. Lahat ito ay peke. Ana, mag-ingat ka sa iyong sasabihin. Dahil sinasabi mong peke ang lahat, may ebidensya ka ba? Ako ang anak ng bilyonaryo. Ang salita ko ang ebidensya. Binibining Maria, ito ay sapa ng wilo, hindi ang lungsod ng Kapitolyo mo. Ikaw, Tigilan niyo ang pagtatalo. Naalala ko na sa mga bisita ngayon, may isang dalubhasang tagapagtasa. Lahat ng usapan tungkol sa tunay at peke, malalaman natin kapag sinuri niya. Siya, hayaan nating suriin ng dalubhasang tagapagtasa, ang painting ko, at ni Binibining Maria, para malaman kung alin ang totoo. baliw ka ba? Kung malalaman ito, paano kita mapoprotektahan? Huwag mo akong alalahanin. Ikaw ay akin. Paano kita hindi aalagaan? Magtiwala ka sa akin, magiging maayos ito. Ang dalawang painting na ito, ang isa ay may maayos na pagpinta, ang isa naman ay may tumagas na tinta. Makikita agad kung alin ang totoo at peke. Itong isa, may bahagyang pagtagas ng tinta, tila. Maria, narinig mo ba ako? Paano ka nangahas? Isang talunan, isang hamak. Dalhin niyan dito? Nakakahiya talaga. Ano ang ginagawa mo? Ano? Peke lang naman. Ano naman kung pinunit ko? Maria, bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo! Kunin mo na lahat ng walang kwentang peke mo at lumayas ka. Sino ang nagsabing peke iyon? Hindi mo ba sinabi na may matinding tulo ng tinta ang pinturang ito? Para sa mga pintura ni Maestro Alden, ang pinakanatatanging tampok ay ang bahagyang halong tinta. Hindi mo man lang alam iyon? Ano? Ibig sabihin, ang pintura ng binibining ito ay totoo? Siyempre, ito ang huling obra maestra ni Maestro Alden. Walang katumbas na halaga. Naku, sayang naman. Hindi ko alam. Akala ko peke ang pinturang ito. Kaya ako... Maria, ikaw pala. Sinadya mo. Ana, sa halip na magmadaling sisihin ng iba, bakit hindi mo isipin kung paano magbayad? Ang akin ay hindi maihahambing sa peke mo. Kabaliwan ang sinasabi mo. Sinong nagsabing peke ang pintura ko? Ilang taon na ako sa negosyong ito. Wala pang nangahas na tanungin ako. Ang bahagyang halong tinta ay eksaktong kakayahan ng maestro. Tanga, Anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi sa akin na totoo ang pinturang ito? Hindi ko alam, okay? Tumigil ka sa kakapakaplastikan. Binibining Maria, magbayad ka. Bakit nagmamadali? Ako ang anak ng bilyonaryo. Hindi kita kakapusin. Hindi mo man lang alam ang totoo sa peke. At sinasabi mo pa na, ikaw, ang anak ng bilyonaryo? Eksakto. Ang tunay na tagapagmana ay hindi magiging ganyan ka-ignorante. Pastahan ako siya ang impostor. Maaaring si Maria nga ay... Sino ang nagsasabing peke ako? Huwag mong kalimutan. Mayroon akong simbolo ng pamilya Ricardo ng lungsod ng Kapitolyo. Tingnan ninyong mabuti. Lahat. Ako ang tunay na binibining Maria. Juan, kaarawan ni Lolo. Hindi ka man lang nagdala ng regalo at nagdala ka pa ng babae para magdulot ng gulo? Ano ba ang iniisip mo, Lolo? Ilang taon na akong kasama ng pamilya de la Cruz at marami akong isinakripisyo. Alam mo iyon. Kung wala ako, hindi makararating ang pamilya de la Cruz sa kinatatayuan nila ngayon. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba talaga ang makapangyarihang pamilya de la Cruz natin ay hindi mabubuhay kung wala ka? Katawa-tawa. Mga guwardiya, dalhin ninyo siya. Hoy, kinakausap kita. Nasaan ka? Sayang ang hininga mo. Ang lahat ng guwardiya sa labas ay akin. Kaya maganda ang takbo mo sa pamilya de la Cruz. Sinabi ko sa iyo na susuportahan kita. Maria, nagawa mo talagang ipaprotektahan ka kay Juan ng ganito? Akala mo dahil lang mayroon kang mga hamak na tao, espesyal ka na? Sasabihin ko sa iyo, ang anak ng bilyonaryo ng lungsod ng Kapitolyo ay narito mismo. Tama iyan. Maria, nilabanan mo ako. Walang makakaprotekta sa iyo. Bilang anak ng bilyonaryo ng lungsod ng Kapitolyo, ipinapangako ko na. Kung sino man ang makapagpaalis sa dalawang ito mula sa sapa ng wilo, ang pamilya Ricardo ay susuportahan ang taong iyon bilang ang bagong pinuno ng 4 na nangungunang pamilya.
Kung sino man ang magtatapon sa dalawang ito para sa akin, ang pamilya Ricardo. Ang gagawin sa kanila ang bagong pinuno ng nangungunang 4 na pamilya. Totoo ba ang sinasabi ni Binibining Maria? Ang anak ng bilyonaryo ay hindi nagsisinungaling. Dahil kay Juan sa mga nakaraang taon, ang pamilya de la Cruz ay nanatiling ang pinuno ng nangungunang 4 na pamilya. Makikita ng sapa ng Willow ang pagbabago. Binibining Maria, hindi ba nangako kayo sa amin na tulungan ang pamilya de la Cruz? Paano ninyo nagawa? Nagbago na ang isip ko. Kung wala si Juan, ang pamilya de la Cruz ay isang walang kwentang balat. Kahit sino pwede makuha iyon. Ang lakas ng loob mo. Tama na. Walang kwenta. Nabulag ako na nagtiwala sa iyo sa pamilya Ricardo. Juan de la Cruz, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Basta, bawiin mo ang iyong mga salita ngayon at iwan mo ang babaeng ito. Patawarin ko. Lahat ng dati. Sa panaginip mo. Ako, Ana, tumutupad sa salita ko. Kung sino man ang humakbang ngayon, ay kapanalig ng pamilya Ricardo ng lungsod ng Kapitolyo. Ang pamilya Reyes ng Sapa ng Willow ay handang maglingkod kay Binibining Maria. Ang pamilya Santos ng Sapa ng Willow ay handang maglingkod kay Binibining Maria. Ang pamilya Garcia ng Sapa ng Willow. At ang pamilya Cruz ng Sapa ng Willow ay handang maglingkod kay Binibining Maria. Maria, nakita mo iyon? Ito, ang mangyayari kapag ginulo mo ako. Pero kaya ko bigyan ka ng isang pagkakataon. Basta ikaw ay luhod at humingi ng tawad sa akin ngayon. Pakakawalan na kita. Ana, alam mo ba ang mga kahihinat na ng pagpapanggap sa akin? Patay ka na at sumasagot ka pa? Gawin mo! Hayaan ninyong makita ko kung sino ang maglalakas loob na humawak sa anak ko. Tingnan ko nga, sino ang matapang na humawak sa anak ko? Tatay, anong ginagawa mo dito? Hindi ka naman nandito para hulihin ako, di ba? Siya ay... Hoy, matanda, sino ka ba? Matapang ka bang saktan ako? Tumigil ka. Lolo. Hayop ka. Ito ang bilyonaryo mula sa lungsod ng Kapitolyo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Ginoong Ricardo. Nagkamali ng salita ang apo ko. Nasaktan ka niya. Huwag mo nang personalin. Oo. Patawarin mo siya. Ginoong Ricardo, paano kayo nagkaroon ng oras para pumunta sa Sapa ng Willow? Pumunta ako para makita kung sino ang matapang na mangapi sa anak ko. Nagkakamali ka. Walang matapang na mangapi kay Binibining Maria. Pero may isang tao na nagpapanggap bilang Binibining Maria. Ha? Si Ginoong Ricardo ay talagang pumunta sa Sapa ng Willow. Kung malaman niya na nagpapanggap ako bilang anak ng bilyonaryo, imposible. Kailangan kong umalis dito. Binibining Maria, saan ka pupunta? Umikot ka. Sino ka? Hindi ba siya si Binibining Maria mo? Anong tagapagmana? Siya ay anak lang ng driver ng aming Ginoong Ricardo. Tagapagmana pa. Ano? Hindi ka ang tunay na tagapagmana. Ako. Peke rin ang token sa kamay mo. Token? Anong token? Kaya itong singsing ay ninakaw mo. Nagsisinungaling ka. Hindi ako. Dalhin sila rito. Tatay. Ana, binigo ka ni tatay. Matagal nang alam ni Ginoong Ricardo na nagnanakaw ka. Hindi ko inaasahan na gagawin mo ang ganoong bagay. Ninakaw iyon. Ikaw, nagsisinungaling ka sa akin. Hindi. Ginoong Carlo, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Maria, dahil nalantad ako, hindi ka rin makakatakas. Ang nagpapanggap na tagapagmana ng pamilya Ricardo ay hindi lang ako. Mayroon din siya. Ginoong Ricardo? Hindi sinasadya ni Ria. Lumabas ka na. Gaano ka nakatagal nagtatago doon sa likod? Maria, hintayin mo. Tatay, Ikaw, ang tunay na anak ng bilyonaryo. Pumunta ka rito ngayon. tatay? Ako, hindi ako sasama. May asawa na ako. Hindi mo na ako makokontrol tulad ng dati. Ikaw ay mas mahusay kaysa sa huli. Ngunit kaunti lang. Si Maria ang tunay na anak ng bilyonaryo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ikaw ang
Nag-iwan sa aking anak na babae. Hindi! Hindi totoo yan, Ginoong Ricardo. Hindi ko alam na siya ang tunay na anak ng bilyonaryo. Nalinlang din ako. Siya! Lahat ng ito ay gawa niya. Ang babaeng ito niloko ako at inakit ako. Ginoong Ricardo, alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Imposible. Kung ikaw talaga ang anak ng bilyonaryo, bakit ka kusang nanatili sa sapa ng Willow bilang mekaniko? Ako ang nagpagawad kay Rhea na itago ang kanyang pagkatao para lang makita kung ang gago na ito makakapasa sa pagsubok. Lumabas na wala siyang silbi. Hiya, alam kong mali ako. Rhea, kasalanan ko lahat dahil bulag ako. Rhea, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Jose, noong pinili mong ipagkanulo ako, nawala ang iyong pagkakataon. Dalhin mo siya palayo. Mula ngayon, huwag ka nang magtungo sa sapa ng Willow. Rhea, alam kong mali ako. Rhea, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo ako. Hindi ko alam. Wala akong alam. Ako ang tunay na anak ng bilyonaryo. Ikaw. Ikaw ang nagpanggap sa akin at niloko ang lahat. Karapat-dapat kang mamatay. Dalhin mo siya. Ako ang tunay na anak ng bilyonaryo. Haha. Ako ang tunay na anak ng bilyonaryo. Lahat ng sumisigaw kanina ay tuluyang tatanggalin mula sa sapa ng Willow. Pedro, ibalik si Binibining Maria. Opo. Hindi ako babalik. Tatay, gusto kong tulungan si Juan ibangon ng pamilya de la Cruz. Ikaw? Lokang babae. Naloko ka na minsan. Hindi ba sapat iyon? Juan, iba siya sa taong iyon. Ginoong Ricardo, huwag kang mag-alala. Kahit sino man si Rhea, hindi ko siya gagamitin para sa pansariling kapakanan. Ginoo, tama si Ginoong Juan. Noong nakilala niya si Binibining Maria, hindi niya talaga alam ang pagkakakilanlan niya at hindi niya siya pinabayaan dahil sa pansariling kapakanan. Mabuti. Sana nga. Dito? Lolo, hindi mo pwedeng ilagay dito. Pandaraya iyan. Ilagay dito. Juan, pumunta ka rito agad. Tingnan mo si Lolo. Nandaraya siya. At nagnakaw siya ng isang piraso. Ikaw, munting babae. Bakit mahilig kang manumbat? Lolo, tungkol kay Carlo. Matanda na ako. Ang mga gawain ng pamilya de la Cruz, iiwan ko sa iyo. Kamakailan lang, si Carlo, ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya de la Cruz, sa mga kasong pag-iwas sa buwis at pananakit sa interes ng iba, ay hinarap na ng mga autoridad. Ito ang pangalawang beses mo akong binigyan ng singsing. Noong una, masyado akong nagmamadali at hindi handa. Kaya gusto kitang bayaran. Sa totoo lang, 3 taon na ang nakalipas. Nakilala na kita. Noon, handa na ang singsing. 3 taon na ang nakalipas. Ginoo, gising. 3 taon na ang nakalipas. Ang taong iniligtas ko ay ikaw. Kaya, alam mo na ako pala sa simula pa lang. Maria, may sasabihin ako na gusto kong sabihin sa'yo sa loob ng mahabang panahon. Papakasalan mo ba ako? Oh,